Yan, ito mga sir. Meron tayong tinotroubleshoot na click version 3. Nalubak lang ito mga sir. Tapos pumalya na. Alam nyo naman, pagka nalulubak si version 3 at marami nang may issue ganito, kaya naging sakit na ni version 3. Sample natin nito ha. Yan, in-note ko na siya. Tapos, sabay, tingin dito, umaabot lang yun ko ulit. 20. Na pinaka-maximum niya, pumapalo ng 42. Ito, hanggang 20 lang. Talagang papalya yan. Yan. Ibig sabihin, sira na yung fuel pump. Yan, gagawin natin para mas matagal. Convert natin sa sa version 2 na fuel pump. Okay, tanggalin mo na. Nalubak lang to ha. At 2 years na to 2 years. 2 years and a half na rin. Malit lang kasi yung kanyang fuel pump mga sir. Kaya papalitan natin ng pang version 2. Tanggalin mo muna ito kasi wala na yung laki. Mas gaganda lalo yung nito, takbo pagka malakas ang PSI. Nakikita nyo naman mamaya pag na-install natin yung bago na dapat pinaka-maximum mo 40 tapos dalawang guhit. Okay, 42 PSI pinaka-maximum yan. Pagbagsak sa sa 30 pababa talagang papalya. Under sa minor, kaso kapag umarangkada ka na, yun na, bumibitaw na siya, hindi na kaya. Yan, basta pag nalubak kayo mga salat pumalya, kung gusto nyo malaman nang wala naman kayong pang test, pang PSI, example lang natin to, iyon natin ha. I-on mo nga, i-on mo. Ayan dapat sa pagbara nyo ng ganito, dapat malakas yung pressure na tatalsik dyan. Saka mahina yan, dapat mas malakas pa dyan. Kaya sira na to. Gusto na sir yung pang version 2 ang ikakabit natin, kasi kung ganoon din ang kakabit natin pang version 3 pa rin, may posibilidad na after ng 2 years masira ulit, or hindi na taon, buwan na lang, depende sa gamit kasi yan Saka dapat lagi kayo na papalit ng ng filter. Kapag aftermarket ang ginamit ninyo, 15,000 lang palit na kayo. Wag na kayo mag-aksaya sa sa pump, kaysa masira pa kayo ng fuel pump. Filter, hayaan nyo na yan. Madali makabili niyan. Yung assembly mahal, tapos pa, sakit sa bulsa. Kaya tatanggalin na natin ito. Oh, tanggalin mo na ito! Tabalot! Andito yung ginagawa mo, nangangapit bahay ka doon. Check mo muna kung maraming gas, para hindi bubulwak. Kundi na lang, kaya na. Ayan, tanggalin mo na yan. Tapos punasan mo muna yung gilid-gilid nito, para hindi pumasok yung dumi. Buksan yung pinagpalitan ng filter. Pag original naman sa akin, 25,000 km sa ako nagpapalit. Kapag aftermarket, 15 lang. Mura lang kasi aftermarket, saka iba yung fabric ng filter ng ng aftermarket kaysa sa original. Magkaiba po yan. Para matanggal nyo yan, gamit lang kayo ng T-Rens na Gis. Tatanggal nyo na yan. Tanggal mo na, tabalot. Laki-laki kasi ng daliri mo kaya hindi mo madungkot. Gusto niyan Pag-compare natin yan yung pump ng B2 to B1. Aftermarket yung filter natin kasi blue yung nakalagay. Original kasi puti. Okay pa rin yan. Oo. 700. Yung ganyan, malmal naman. Dami na kasi nagsiliparan na aftermarket. Kaya minsan kasi yung ganitong mga aftermarket kasi na filter natin mga sir, mabilis siya umitim.
At parang akala mo may mga parang mga maliliit na dumi na may parang bukol-bukol. Pag nahigop ng ano, babara yan doon sa pump. Minsan, pag di kinaya, pati doon sa injector, nababara. Kaya dapat magandang klase ang gagamitin niyo. Kaya gagamit ng ano, ng hindi magandang klase. Tapos kukunin ko yung ano, yung original ng pangbito. Yan. Ito yung ano natin, ilalagay pambito itong mga sira. Code, ayan. Original. Totally, itong pump ko na to, galing pa ng La Union to. Dahil matagal na yan doon, hindi kasi mabenta. Mas gugustuhin pa kasi nilang bumili sa Shopee kaysa bumili ng original. Eh, mahal-mahal kasi ang original. Alam nyo na, pag original, mahal naman talaga. Kaya ngayon, dinala ko ulit dito. Dinala ko ulit para magamit. Sa probinsya kasi, kahit na nag-change oil ako isang beses doon sa probinsya. Nakuha ko sa pag-change oil ko, isang kutsara lang siguro. Sabi ko, may problema na yung black mo, kumakain na ng langis yan. Sabi, dagdag na lang daw. Ganun katindi doon sa probinsya. Kaya, minsan di ako nag-i-stock ng original na pisa. Kasi hindi mabenta. Ito na yung kuha natin. Ito na yung pump. Unboxing natin. Tanggal mo sa pagka-plastic. Pagkukumpare natin. Kasi mayroong ano to, parang ilabas ko na. Mayroon siyang ano, difference dun sa gauge. Parang hindi siya accurate. Kumbaga sa bito, blink na siya, may gas pa. Pagkasano ito naman, pag nilagay natin sa dito, parang wala ng gas pero may 1 bar pa. Pero kung titignan mo, halos parehas yan. Parehas din yan, parehas ng kwan. Kaya ang gagawin natin, ang madalas kong ginagawa dyan, itong floater na to, at alambre naman yan, nilulubog ko pa siya ng pababa. Para pag mababa na yung gas, syempre ito, malilitik niya pa rin. Yan, yung pinagkaiba. Or, kung kwan naman, pwede naman natin kunin ito, i-transfer dito. Kaso bago ito eh. Kaya ito lang gagawin natin. Paras lang yan, no? Yan, yun ang pinagkaiba niya. Kaya yun ang gagawin niya mga sir. I-open nyo ng konti. Parang ganun lang. Ito. Tapos saka atin salpak. Kukunin ko muna yan, no? Yung kwan bagong ano. O-ring. Yan. Kinuha ko lang din yung ano. Ito, yung sa ibabaw. Pero itong o-ring na to bago yan. Tapos lalagyan natin ng konting grasa sa guma para mas mabilis, maisalpak at malayo sa kalawang yung pinakalabi ng tangke. Kung sakaling wala naman kayong bago nito, technique natin dyan, nagbinabawasan natin ng konti para lumiit at maisalpak mo ng maayos. Dinidikitan lang ng mighty band. Okay, salpak mo na. Itutok mo na. Yan, salpak na natin yung bago. Pag salpak niya, una mo na yung floater. Iikot mo lang yan para hindi mapirsa. Tapos sa kabilang side ako eh. Yan, nalagay natin. Basta lagyan nyo ng ano, yung labi ng fuel tank ng ano, grasa para hindi siya kalawangin at mas mabilis nyo siyang maisalpak. Nakabit na yung bago at na yung luma natin. Blue yung filter nya. Tapos testing natin yung PSI nya. Salangan natin. Siyempre kapag bago yan, wala pang laman yung pump ay on and off muna natin. Kapit na yung ano, sensor. Ayun na, nagkaroon na siyang karga. Kita nyo. 41. Tapos matagal siyang bumaba. Ibig sabihin, good siya. Yung isa kanina, doon sa, ito to. Bukod sa nababa na, bilis pag bumaba. Ayan, okay na. Okay na. Okay, tanggalin mo na yan. Para may suksok mo na.
Para may balik mo yung upuan. Diyan mga sir, kahit hindi nyo na yan i-reset, walang problema yan mga sir. Tapos balik mo na yung upuan. Okay. Holds na. Kaya pag nalubak kayo, alam nyo na, sira ng motor nyo. Naka, mayroon din dito. Kulay pula. O, alam mo na din sir, pag nalubak ka, alam mo na din. Kaya iwasan mo yung lubak. Huwag ka magpapalubak. Okay na to.